Hello, no? So ngayon, no, ang pag-usapan natin itong tungkol sa mga taong laging nagtatalo, no, kung sino ang tama sa kanila dito sa mga relihiyon. Kasi bawat relihiyon ngayon is nagtatalo. May mga MGCI nakipagtalo sa Iglesia ni Cristo at iba pa no, na nagkanya-kanyang debate kung sino ang sumusunod sa kanila, no, or hindi. At nagdebate rin sila kung sino ang tama sa kanila at sino ang mali, no. Napapansin niyo yan kahit saan yan noon, doon yan sa may Lunita Park. At saka dito naman sa Cebu is dito sa may Plaza Independencia. At doon naman sa may Tacloban, doon sa Tacloban Plaza daw, yun, rinig ko. At yung iba naman doon sa General Santos sa Plaza, no, pero mayroong iba na hindi, mayroong yung iba na nagpipreach patungkol lang sa salita. Pero kalimitan talaga na nagdidebatis dito talaga sa may Lunita, dito sa may Manila at saka dito sa may Plaza Independencia sa Cebu noon before pandemic. Iwan ko lang ngayon kung bumabalik na sila. Itong mga taong ito is grabe talaga yung bangayan nila. No? Minsan nga ako ay humantong na nga sa suntukan yung mga walang kakwenta-kwenta nilang mga pinaglalaban. No? Kahit naman yung mga tinuturo sa kanilang mga puro naman kabaliktaran, puro naman mali, o hindi sila sumusunod sa Biblia, pero sila-sila rin ay nagdidebate. Hindi nyo ba alam no na may mensahe dito sa atin ng ating Panginoon sa pamamagitan kay Apostol Pablo dito sa 2 Timoteo chapter 2 verse 14 to 16. Ang sinabi dito sa verse 14, ipaalala mo sa kanila ang mga bagay na ito at pagbilinan mo sila sa pangalan ng Diyos na iwasan nila ang mga pagtatalo tungkol sa mga salita na walang kabuluhan at walang ibinibungang mabuti. Sa halip ito'y nagpapahamak lamang sa mga nakikinig. No? So maraming mga tao no, na instead na pumupunta sila doon na akala nila is maitutuwid sila ng mga tao na yun na nagkunwari no, na sila yung tama, nagkunwari ng mga relihiyoso pero nakikipag-away. Ang gusto ng Panginoon sa atin is magkaintindihan tayo, magmahalan, hindi yung magtatalo sa isang bagay na ganito ganyan. Ang gusto ng ating Panginoon is to follow Him. Hindi yung magdidebate kaya dyan sa plaza na lahat ng mga relihiyon, ng mga Iglesia ni Cristo, Sabadista, Muslim, Judaism, Katoliko, nagdidebate sila kung sino yung tama sa kanila. Pero kung titignan mo ang kanilang mga relihiyon, wala naman talaga sa kanila yung sumusunod sa tamang landas. No? Sumusunod sa kalooban ng Diyos, sumusunod sa salita ng Diyos, kundi puro talaga sila kabaliktaran. Puro twist nila yung mga sinasabi dito sa Biblia, pero pinaglalaban nila yun na sila ay tama. At ito rin naman, ay yung kabila naman, pinaglalaban din niya na sila ay tama. Pero kung iintindihin mo kanilang mga pinapasukan ng mga relihiyon, puro talaga hindi sumusunod sa sinasabi dito sa kalooban. Hindi ko alam kung bakit nila ito ginagawa o habol na lamang nila nung napurihin ng bawat tao. Ang sinabi dito sa atin, no, sa verse 15, sinabi sa atin, no, sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Isang manggagawang walang dapat ikahiya at tama ang paggamit sa salita ng katotohanan. No, isipin mo, sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Ito bang ganitong gawain is kinalulugdan ba sila ng Panginoon yung mga taong nag-aaway patungkol sa mga salita ng Diyos? Tingin mo, nagiging perfecto ba sila? Kinalulugdan ba sila ng Panginoon? Nag-aaway kayo dyan? Anong sabi ng ating Panginoon? Love your neighbor as yourself. No? Ang sinabi ng ating Panginoon si Kristo, kung ikaw ay sumusunod, yung mga tao na sumusunod kay Kristo ay hindi nila magiging kaawayan. Ang hindi kakampi natin, kaaway natin, at ang kakampi natin ay hindi natin kaaway. Lagi nyo tatandaan yan, pero maraming mga tao na hindi talaga nakaintindi dito sa kasulatan. Isipin mo, may mga tao pa rin talaga, may mga relihiyon pa rin talaga na tinitwist ang kasulatan at iba ang pinapangaral. Kaya nagiging ganito yung mga tao, pumupunta sa mga plaza at pinaglalaban nila yung mga paniniwala nila na hindi naman talaga nasusunod dito sa sinasabi sa Biblia. Pero pinaglalaban nila yun na sila ay tama.
Kaya hindi maganda pagmasdan, no? Yung mga tao na nakikinig doon ay hindi talaga magiging mabuti rin ng kahihinat na ng mga ganyang klase ng mga tao na tumatangkilik sa kanilang mga ginagawa. Sinasabi na dito, no, na dito sa may verse 16, iwasan mo ang usapang walang paggalang sa Diyos. No? Sapagkat ang mga iyan ay lalong nagpapalayo sa mga tao. No? So, iwasan mo ang mga usapang walang paggalang sa Diyos. Ganitong mga sistema, wala talaga itong galang. Hindi talaga ito daan, no, na sila ay gumagalang sa Panginoon o respeto ang Panginoon sa pamamagitan, no, na pag-aaway at pagtatalo sa salita ng Diyos. Ipangaral mo lang yung salita ng Panginoon, hindi yung paghahanap ka na magiging kaaway mo, magiging para silang mga manok doon sa mga plaza doon na pinagsasabong. No, isipin mo yan, ha? Isipin mo. Nagmamalinis sila. Tapos pareho naman sila, no, na hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos, hindi sumusunod sa salita ng Panginoon. No? Ang sinabi dito, sapagkat ang mga iyan lalong naglalayo ng mga tao sa Diyos. So, itong mga ganitong gawain, akala nila is napapalapit sila sa Panginoon. Sa ganitong bagay, hindi na nga nila ginagalang ang Panginoon, yung mga tao, lalo pang napapalayo sa Panginoon. Itong mga klaseng mga gawain. Kaya kung kayo man ay isang mga tao na gusto tumangkilik o gusto pumunta sa plaza para makipagdebate kung sinong tama sa inyo, umiwas na lang kayo. Basahin niyo ang nakasulat sa Biblia, hindi yung ipapakita mo talaga yung katapangan mo na ikaw ay nagsasabi ng katotohanan at hindi sila. Kung ikaw naman ay hindi rin naman sumusunod sa mga nakasulat dito. Lagi mong tatandaan yan. No, kasi dito pa lang sa mga sinabi dito, yung ginagawa nilang debate, wala talaga yan. Hindi na nila ginagalang ang Panginoon at yung dahil sa kanilang mga ginagawa, ang mga tao napapalayo sa Panginoon. Kung ang mga tao napapalayo sa Panginoon, lumalapit yan sa kapahamakan, sa kaparusahan. At kung nalalapit yan mga tao na yan, kung sino ang dahilan yan, kayo. Kasi maraming mga tao yan na tumatangkilik, nanunood sa inyo, para lang kayong mga pinagtatawanan lang kayo ng mga tao na nag-aaway kayo sa salita ng Panginoon. Kung ako pa sa inyo, magmahalan kayo, intindihin nyo at magkaisa kayo, mabuti pa ipangaral nyo ang salita ng Panginoon. Pero nga ito, wala rin kayong karapatan na ipangaral yung salita ng Panginoon kasi yung mga pinaglalaban yung mga paniniwala, hindi alinsunod dito sa nakasulat sa Biblia, kundi yung mga paniniwala na utos sa inyong mga leader. Kung yun yung isasabi nyo o ipangaral nyo sa mga tao, yung mga tao na yun, maliligaw, magiging katulad din ninyo. So, kaya nasabi ko, wala kayong karapatan. Kasi yung mga pinaglalaban nyo, yung mga patuo na sinusunod nyo, hindi tukma sa nakasulat sa Biblia, sa kautusan ng Diyos sa salita ng Panginoon. Hindi tukma, iba. Example, babawal sila na kainin ang mga ganitong mga pagkain, pero dito sa kasulatan sinabi na lahat ng mga pagkain ay nalinisan na ng Panginoon dahil sa panalangin. Yun, huwag mong sabihin na ang mga maruming pagkain ay marumi dahil yung mga bagay na yan ay nililinisan na yan ng Panginoon. Yung iba naman, mga Katolik, patungkol naman sa rebulto, pinagalaban din nila na dapat sabahin ang mga rebulto. Yun kung yung mga kung halimbawa, yan yung ipangaral nyo sa mga tao, maliligaw ang mga tao. Kaya sinasabi ko sa inyo, wala kayong karapatan na ipangaral ang salita ng Panginoon kasi kayo mismo dumadaan sa daan sa kadiliman. Kasi yung mga pinapangaral nyo, hindi tukma sa katotohanan na sinasabi dito sa kasulatan. Ang sinabi dito sa atin, di ba? Sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, isang manggagawang walang dapat ikahiya, at tama ang paggamit sa salita at katotohanan.
tama. Pero yung ipapangaral nyo, halimbawa ipinangaral nyo ganyan, hindi naman tama at hindi rin nasusunod sa katotohanan. Ayon dito sa Biblia, sinasabi dito sa kasulatan, anong silbi nun? Para lang kayong tumatawag ng mga tao upang dalhin nyo rin patungo sa ihawan or slaughterhouse or sa katayan. So wala kayong karapatan kung ganyan din naman ay pangaral nyo, walang kabuluhan. Lahat ng karumaldumal sa paningin ng Panginoon, ipinapangaral niyo yung tama para sa inyo. Pero yung mga pinangaral nyo, puro karumaldumal yun sa paningin ng Panginoon. Kung kayo yung dahilan kung bakit yung mga tao na yan mapaparusahan, mas matindi talaga ang kaparusahan na sasapitin ninyo. Kasi nga, nagkasala yung mga tao, nalalaglag sa impyerno yung mga tao dahil sa inyo. Kaya walang kwenta yung pinaglalaban nyo dyan na mga debate. Bago kayo pumasok sa mga debate, intindihin nyo muna ang nakasulat dito sa Biblia. Kasi mahirap yung pumupunta kayo doon nakipagdebate pero kayo mismo ay hindi sumusunod dito sa kasulatan. Yung pinapangaral nyo, sinasabi nyo, hindi tukma sa mga sinasabi dito sa Biblia. Anong tatawag sa inyo? Lahat kayo false prophet. Mga tao kayo ni Satanas na pinag-aaway dyan ni Satanas. Pinag-aaway kayo dyan ni Satanas dyan sa mga tasa na yan. Sige, pag-aaway kayo ganito ganyan. Lahat kayo papunta talaga sa impyerno kung hindi nyo ititigil yung ganyang kalukuhan. No, so hanggang dito na lang. No, maraming salamat and God bless. Intindihin nyo po. No? Salamat.